Okay, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. My name is Michael Andicho, isa po sa mga franchise consultant ng company at isa rin po akong distributor ng ating company. Okay, so ngayon pong araw na to, tuturuan ko po kayo yung basic way how to invite kasi marami po sa mga partners natin ngayon ang nahihirapan kung paano magagawa nilang kumita dito sa ating business. Okay, so marami po nagme-message sa akin, marami nagtatanong, and even sa group chat po natin, ang pinaka basic rule po natin, yung mga nagtatanong na partner, dapat maturuan po natin. Bilin po sa atin nila, boss, turuan, tulungan at pakitain po natin ang lahat ng ating mga partners. Okay? So tayo po ay magtutulungan at maghihilahan po tayo pataas. Okay? So para mabigyan ko lang po kayo ng background tungkol sa aking sarili, bakit ako magtuturo sa inyo, it's because I've been here in this business for 5 years na. So ginagawa ko na po itong negosyo natin full-time. Dati po ako nag-work sa isang malaking telecom company dito sa UAE. Yan po yung Etisalat. Okay, pero sa tagal ko po magtrabaho dyan, wala naman po naging progress. Okay, so umasa din po ako na ma-promote, kaya lang wala po ganun sa amin kasi sobrang dami po ng kompetisyon, mga ibang lahi pa. But now, I decided na gawin na pong full-time itong business to. Bakit po? Kasi nga po, sa ginagawa kong part-time, itong business ito dati, mas malaki pa yung kinikita ko compare doon sa trabaho ko, sa sweldo. Tama? So I'm doing part-time on my job but full-time on my fortune. So yun din ang gusto kong makita nyo at maintindihan nyo na sa employment, wala po talagang umasenso, walang yumaman. Okay? So kahit mag-stay ka dyan ng 5, 10, 20 years, trabaho pa rin po yan. Pag naisipan po ng boss mo na tanggalin ka, wala ka na pong option. Tama? So itong pag-uusapan natin makakatulong sa ito. Okay, kung hindi man sa pag-invite, kundi sa sarili mo. Okay, apply po natin siya. Now, ito, bukod po sa mga pera na nakukuha po natin dito sa company, bigyan ko lang kayo ng background. Yung ating mga boss, meron po tayong tinatawag na mga incentive program. Okay, so isa rin po ako sa napakaswerte na nagkaroon ng napakarami pong incentive na dito sa ating company. Kasama ko po dyan ang ating pong President CFO, Mr. Carlito Macadangdang, tsaka po yung ating mga leaders coach. Nandiyan po si Sir Oka at ito po yung pinaka-grand mentor ng ating team. Chosen Alpha po, yan si Sir Leandro Veloso. Okay? Now next po, yan. Pakita ko naman sa inyo yung ating mga partners. Ito, tingnan mo dito po yan ginanap sa may Abu Dhabi. Lahat po ng mga Pilipino, ng mga partners natin, talagang bilib ako sa mga Pilipino. Bakit? Kaya iba't ibang uri ng klase ng tao yan. May mga engineer, may mga nurse, may mga kung saan nagtatrabaho, may kasambahay. Ang ibig sabihin, dito sa negosyo natin, hindi natin pinag-uusapan kung ano estado mo sa buhay. Mayaman ka man, mahirap, bata matanda, may pinag-aralan o wala. Basta meron ka pong pangarap sa buhay, pwede ka po dito. So ayan po, nagkaroon po kami ng gathering kasama po namin. Ang pinaka-mentor po ng lahat ng ating buong team, ang founder po ng Chosen, Mr. Kenichi Enda. Okay, so nag-conduct po kami ng mga trainings. Yan, napakasaya po niyan. Kaya ako ay advise sa ating mga team partners, mga members natin na mag-attend po kayo ng mga ganitong event natin kasi may kilala nyo po or mapapasaya nyo ang sarili nyo at matututo kayo dito. Okay? Now, isa pa po sa mga incentive na nakuha ko po, ito po yung phone na ginagamit ko po ngayon. Last year yan, wala pa pong pandemic, nakuha ko po yung incentive na yan. Okay? So ito pa, pinaka natutuwa po ako kasi hindi ko ma-imagine na magkakaroon po ako ng ganyan. Libre lang po yan. Ford Mustang sports car po yan. And kung mangyari sa iyo yan, ginagawa mo yung business mo, aside sa kumikita ka ng cash, nagkakaroon ka pa ng mga ganyang incentive, nakaka-proud talaga, nakakatuwa itong ating company kasi bakit? Hindi mo naman makukuha yung ganyan sa trabaho lang Tama? So dito, tinuturuan ka na, natututo ka para sa personal mo. At ang maganda po dito, nakakatulong ka pa sa mga partners mo. Now, eto meron din po tayong tinatawag na travel incentive. Ito po yung naging travel namin sa Maldives last 2017 po yan. Imagine mo, 3 days, 3 nights, wala po kaming ginastos kahit piso. Wala kaming ginastos. Okay, so lahat, sagot ni company, yung aming travel, yung aming mga pagkain, yung hotel,
Tama, ang sarap talaga. At hindi lang po ako, marami po kaming mga naka-hit ng incentive na kasama diyan. Ito pa, pinakamaganda rin po, nakarating po kami dito sa may Atlantis, Dubai. Hindi po lahat ng mga kababayan natin nakakapunta diyan, nakakapasok, nakakapag-enjoy, nakakapag-dine in. Kasi bakit? Sobrang mahal po niyan. So pinrovide po ni company yan sa lahat ng mga achiever. At isa sa mga pinagmamalaki po dito, yung experience na nakuha ko po nung nagpunta po ako ng Iceland. Kasama ko po yung mga qualifiers natin, nasa 38 po kami lahat diyan. Yung iba po hindi na nakasama. Ayan, no, nakita mo, ang pinaka-highlight po ng Iceland, yung makita lang po namin yung kulay green sa ulap, yan po yung ano ba tawag diyan? Aurora Borealis or Northern Lights, oh, 'di ba? Napaka gandang experience. Imagine mo kasama po natin ang ating Vice President diyan. Diyan, tinuruan niya rin po kami kung paano namin matutulungan ang lahat ng ating mga partners. Again, hindi ko po pinapakita sa inyo to or pinagyayabang. Ang sa akin lang po, yung i-share ko sa inyo na yung experience na pwede mo rin makuha yung ganito sa ating business. Okay, so yun yung kagandahan dito. Meron tayong mga ganyan incentive. At hindi na po ako magpapaka-impokrito sa inyo. The reason why I joined in this business, it's because gusto ko rin kumita. Again po isa po akong engineer sa Dubai, pero yung ini-income ko sa trabaho talagang kulang eh. Tama, lumalaki yung mga anak ko, lumalaki yung gastusin, ang dami ko po mga sinusuportan sa pamilya ko. Ngayon, I decided talaga na gawin ito na full-time dahil nga po gusto ko pong talagang kumita na mas malaki. Tingnan mo wala pa pong pandemic, ito na po yung kinikita ko sa business natin. Wala pa, as in, hindi pa nagsisimula. Kumikita ako 28,000, 24,000, 108,000 per week po ito or per month, depende po sa akin kung i-cash ko na or hindi. 34,000, 19,000, 39,000, 18,000 ito nga imagine mo galing kami ng Iceland, pagbalik ko po ng Dubai, may pumasok pang 18,000. Imagine mo to wala po akong ginawa doon, nagbakasyon, nagpakasaya, nag-enjoy, pero meron pa rin pumasok na income. Andyan, meron din po ako ito, isang linggo lang pagitan nito. 72,000 tsaka 73,000. Again, kung ikaw ay empleyado at madagdagan ka ng ganyan, matutuwa ka ba? Of course, yes. Kasi ang unang-una makikita mo, yung nakita mo, yung negosyo na pinasok mo, legal, moral, ethical, walang masama eh. Tama? Yung mga tao na tutulungan mong kumita at the same time, ikaw, kumikita ka rin dito. Okay? So ito, meron pa 22, 35, 72, tsaka 65,000 pesos. Kinonvert ko na po yan. Okay? So na-inspire lang ako kasi bakit? May nag-encash, babae po, hindi po ako yan nag-encash 1 million pesos. Sabi ko, wow! Kaya niya magawa yun. Kung kaya niya, challenge ko lang sarili ko, sabi ko, kaya ko rin yan. Eto maganda. Dumating po yung pandemic, di ba? Dumating last year yung pandemic, doon ko pa siya nakuha habang pandemic. Pero dito, pinapakita ko sa inyo, di lang naman po ako Kung sa akin, okay na po yung ini-income ko at nagdadagdag pa rin. Pero ang nakakatuwa dito yung mga partners natin na nagtiwala sa atin. Sila po talaga pag nakikita ko na may cheque, na talagang kumita sila. Yun yung pinaka mas magandang nangyari sa akin dahil na feel ko yung mga tao nagtiwala sa akin ay kumikita rin. Okay, so ganun din po kayo. Kung ikaw may mga napasalid na rin po, ang pinakamasarap dito yung kumikita rin sila Tama? Hindi mo pinagkakitaan bagkus parehas kayo na kumikita. Ito masaya po kami dito sa Dubai kasi every Tuesday ang ating check day. Karamihan po sa mga partners talaga natin, malaki man o maliit ang kinita nila, talagang natutuwa. Meron po sila talagang nadagdag na income sa kanila. Okay? So now, ang reason kung bakit pinapakita ko rin po sa inyo para ma-inspire ka, para gawin mo talaga itong negosyo. Kasi ang totoo, ayoko po na sayangin mo ang pera mo. Okay? So 17,888 pesos ang pinuhunan mo pero mawawala lang. Pinaghirapan mo yan. Ang gusto ko po, hindi mo mabawi. Bagkus kumita ka na malaki. One-time payment, lifetime ang business na kinuha mo. Okay? Doon pa lang panalo ka na Now, ang ituturo ko po sa inyo, itong prospecting, inviting, tsaka sponsoring para magawa mo rin po. Okay, now, ang pinaka main main ano po natin business, ito po yung ating Siomai King at ang ating si Toktok. Tama ba? Now, baka mamaya nagtataka ka, Sir, bakit may prospecting, inviting at sponsoring? So mamaya, pampaliwanag ko sa inyo. Pero, ito maganda, the reason why nagpo-promote ka ng business mo sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, or sinesend mo sa mga kaibigan mo, just to sell.
to sell our products. Yun po yung mga Siomai King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory. Now, kapag sila nag-order, automatic, meron ka makukuhang commission. Tama ba? That's a good thing. Pati doon sa TokTok natin, kapag po may nagpa-deliver or nakapag-hire ka ng mga riders mo, ikaw pa rin naman nakikita at makakatulong ka pa sa mga riders. O maganda po yan. Ngayon, along the way, habang nagpo-promote ka ng business mo, may mga taong makakagusto rin ng negosyong ginagawa mo. Tama ba? So yun yung part na pwede mo na silang matulungan. Paano po? Ang kailangan mo lang naman pong gawin, gawin mo yung ginawa rin sa'yo ng sponsor mo. Paano? Di ba pina-attend ka rin po ng Zoom webinar? O ganun din po yung gagawin mo sa kanila, 10% lang. Patinin mo sila ng Zoom webinar kapag nagustuhan po nila ang negosyo at sumali or nag-avail, ikaw po yung may commission. Okay? So tandaan po natin, tayo ngayon parang mga agent na din. Di ba sa mga real estate, kapag bumili ka ng mga house and lot mo, magiging agent ka na rin nila. Ganon din po sa negosyo natin. Agent ka na rin po. Ibig sabihin, pwede ka rin po magbenta pa ng franchise. Okay? So, mas malaki din ang pwede mong kitain dito. So, ngayon, umpisa natin sa prospecting. Okay? Ano po ba yung prospecting? Prospecting is the first step in the sales process, which consists of identifying potential customer or also known as prospects. So, sino ba yung mga prospect na yan? Pag-uusapan natin. Okay? Next. Ayan. How to start inviting people in my online franchise business. Dito sa negosyo natin, kung paano ka po makakapag-invite. And syempre, kailangan dapat bibigyan natin ng time para tayo matuto. Kasi hindi naman po pwede na pagkasali mo pa lang, alam mo na lahat. Tama ba? Doon marami nagkakamali. Kasi pag pasok nila, alam na nila yung gagawin nila eh. Hindi na sila nakikinig. Mahirap pong turuan yung taong sobrang galing na. Tama, dapat dito pagkapapasok ka ng business natin, empty cup. Ano ibig sabihin? Yung kumbaga, lahat ng alam mo, i-set aside mo muna. Kasi bakit? Kami po yung nakakaalam ng business, tuturuan ka namin. Parang ganito. Di ba pagka gusto mo matutong maging magaling sa basketball, kanino ka po ba magpapaturo? Di ba sa magaling, sa coach, o kay Michael Jordan? Tama ba? Kasi magaling na siya, araw-araw niya nang ginagawa yun at sobrang tagal na ng experience niya. Tuturuan ka na po niya ng mga tama. Pangalawa, pagka po ba ikaw ay meron kang kaso, kanino ka po ba lalapit? Sa kaibigan mo na tambay o doon sa mga lawyer? O tama, sa mga lawyer yan. O pangatlo, kung sira po yung tubo mo, kanino ka po lalapit? Di ba sa mga tubero? Tama? Ganun po dito sa business natin. Sino po yung tao na magtuturo sa'yo? Yung tao na talagang may experience na at may resulta na dito sa ating business. Guys, right now po ako po ay top 5 dito sa ating company dito sa Dubai, all over Dubai, top 5 po ako. So meron po akong karapatan na magturo sa'yo at isa rin po ako sa mga resultadong tao na magga-guide at magsusupport sa'yo. Dito po sa ating team, yun po yung pinaka-goal ko. Maturuan ko lahat ng ating mga partners. Kasi bakit? Kapag naturuan po kita, mas magiging madali ang negosyo nating lahat. Tama? So, ito pinaka-importante before you invite people sa ating business, you have to be familiar and comfortable in our business. So, dapat kabisado mo muna ang business natin or dapat nakapag-attend ka na ng mga business presentation or training at least 5 times. 5 times. Baka mamaya nag-attend ka lang ng isang beses, isip mo, kabisado mo na siya. 5 times at least. Okay lang ba yun? Thumbs up nga po. Thumbs up sa mga partner natin kung nandyan kayo. Yun, very good. So, 5 times. Ano po yung una? Siyempre, kaka-join mo pa lang, tama? So, kailangan kakabisaduhin mo rin or makikinig ka dun sa mga tinitraining natin or sa mga dinidiscuss natin about our business. Ito na, dapat nakaka-attend ka ng TokTok, alam mo yung mga options na meron ka dyan, meron kang 3% pagka ikaw TokTok online franchisee, TokTok operator 7%, TokTok rider 80%, TokTok pabili 3%, TokTok mall up to 3.5%, tapos yun yung mga shop link na meron ka. Tama? Pangalawa, dapat kabisado mo rin itong ating mga food concept. Siomai King, Siopaw the King, Noodle House, Boy Bondat, Mang Box, Potato King, tsaka yung ating Noodle House. 7 concept ang nakuha mo dito. Plus yung TokTok mo. Ito pa maganda. Di ba meron pa tayong mga health and wellness tsaka mga beauty products?
Ang ganda nga ng combination ng business natin eh. Meron ka ng delivery service ng Tok, meron ka ng food concept, mga Siomai King, meron ka pa para sa mga health and wellness. Lahat yan pwede mong pagkakitaan. Tama? Huwag ka lang mag-focus sa isa. Baka mamaya isa lang ang pinopokus mo, tok-tok lang. Tama? I-focus mo, check mo rin yung iba. Baka mamaya yun din ang gusto ng mga kaibigan mo. But again, before mo sila alokin sa business natin, at least 5 times ka naka-attend. Okay? I-goal mo sa sarili mo, 5 times dapat makabisado mo na siya. Okay? So, hindi ka na mahirapan. That's one thing for sure. Hindi ka na po mahihirapan pagka nagawa mo na po yun. Kasi bakit? Di ba ang kanta, kapag ka paulit-ulit mong pinapakinggan, kahit bago yan, masusundan or makakabisado mo. Tama? O tingnan mo to nung kabataan natin, di ba? Sure ako dito, alam mo to. Kapag narinig mo yung kanta na pen, pen, di Sara, pen, di Kutsilyo, di ba? Alam mo yung kasunod, di Almacen, how, di Carabao, Batuten. Tama? Alam mo yon. Alam mo yan, kahit sinong bata, alam yan. Tama? O yun kasi, ganito kaganda. Etong negosyo to, kapag nakabisado mo, lifetime mo na siya mapapakinabangan. Okay? Maliwanag po ba yan? Thumbs up nga po. Ayan, nakikita ko yung mga partners natin talaga nagsusulat. Very good. Okay. Pangalawa, ang kailangan po rito, magkaroon ka ng mga prospect list mo. Gawa ka, sulat ka mismo. Okay? Saan mo makikita yung mga prospect list na yan? Ito yung mga contact number mo sa phone mo. Tapos, ito yung mga friends mo sa FB. O kaya, ilagay mo yung mga kamag-anak mo dyan, kaibigan mo, kakilala mo, kabarkada, katrabaho, kahit sino po yan, isulat mo. Yung mga taong capable, yung mga taong gusto mong tulungan, yung mga taong gusto mong maging partner dito sa ating business. Maliwanag po? Yun yung mga taong prospect mo. Okay? So, everybody is a prospect, but you have to target prospect should start with this. Unang-una, yung may kakayanan. Ano yung ibig ko sabihin? Yung tao na kapag in-invite mo, ready na siya para gawin ang business. Halimbawa, yung mga kaibigan mo, anong uunahin mo? Yung mga tambay po ba? O yung may mga trabaho? Papiliin kita. Tama, yung may mga trabaho, kasi yung may mga trabaho, may kita na yan eh. Tama, naglalaan na yan ng mga pera para sa future. Ibig sabihin, yung mga tao to, yung may mga pangarap. Eh kasi baka mamaya ang ini-invite mo rito, yung mga tambay. Wala ngang pera yun eh. Nangihingi nga ng mga sigarilyo, nakikiinom. Pero again, hindi naman po natin na dinidiscriminate. Ang sa akin lang po, kung gusto mong magkaroon ka agad na mabilis na resulta, pipiliin mo po yung tama na mga prospect mo. Maliwanag? Yung may mga negosyo, tama? Yung mga kasama mo sa trabaho, tama? Yung mga taong talagang gustong may mabago sa buhay nila. Yun yung kailangan mo i-identify. Okay? So ito pa. Everybody's a prospect. However, your target prospect should start with this. Ito na. Yung mga taong may paraan para maka-join. Pwede mo screenshot to. Okay? Yung may mga pangarap o hangarin sa buhay. Yung may responsibilidad na hinaharap. Tama? Yung may authority, ano yung may authority? Mga supervisor, manager, CEO, may-ari ng mga business, tama? Yung mga kaibigan mo na talagang kayang-kaya nila na kina-challenge mo dito sa business natin. Yun yung uunahin mo. Okay? May mga pangangailangan o needs. Ano yung mga pangangailangan? Baka mamaya, hindi lang pera yung pangangailangan lang. Ang kailangan nila, yung sa business. Yung sa delivery service natin, baka mamaya yung kaibigan mo may tindahan, gusto niya pa magdagdag ng mga tinda niya. O bigyan mo yung ating food concept. Tama? Yung mga Siomai King natin, mga frozen items. O baka mamaya yung kailangan niya, yung mga health and wellness saka mga beauty products natin. Baka mamaya may kaibigan ka, mataba. Gusto pumayat. Tama? Nandyan yung Glutafit. May kaibigan ka na may diabetes. Tama? Okay, pwede mo ibigay yung ating barley, yung ating Forgreen, yung ating Premier Green Tea, tsaka po yung ating Calbit C, vitamin C. Imagine mo itong panahon ng pandemic, dati naman hindi naman tayo aware na umiinom tayo ng mga ganyang vitamins, di ba? Pero ngayon, lahat ng tao na ata talagang health conscious na gusto na uminom ng mga gamot or ng mga vitamins, sama? So baka mamaya doon mo makuha yung interest nila. So, kailangan hanapan mo siya ng kung ano yung pwedeng makuha sa kanya. Okay? So, ganun po pagpo-prospect natin. Now, pagdating naman po sa inviting, napakadali lang po nito. Yung iba nahihirapan. Pero ako, ang lagi ko sinasabi sa inyo, enjoyin nyo lang yung pag-invite. Hindi mo kailangan ma-pressure.
Tama? Bakit? Pagka nape-pressure ka, talagang humihirap yan. Tandaan natin na ang isang bagay, kapag hindi mo alam, sobrang hirap. Pero kapag ang isang bagay, sobrang alam mo, sobrang magiging madali na yan. Tama? Parang ganito. Di ba nung araw, nung nag-aaral ka pa, hindi ka naman marunong magsulat, di ba? Pero pressure na pressure ka kasi hindi ka talaga matutong magsulat eh. Pinapalo ka pa nga ng teacher mo eh. Tama ba ako doon, ma'am? Tama, di ba? Yes, pero dito, ganun din sa business natin. Dito, tinuturuan ka namin kung paano yung tamang pag-invite mo. Kapag nagawa mo to, I'm sure, kahit sa anong, ano pa yan, magagawa mo na talaga na makapag-invite. Again, i-enjoyin mo lang po. Okay, wag mong gagawin na pag na-reject ka, hindi sumama sa'yo, hindi mo na-invite na maayos, magtatampo ka na. Baka mamaya tanggalin mo pa sa Facebook eh. I-unfriend mo siya. Wag. Invite mo lang. Okay, so kung nakapag-invite ka na ng mga kaibigan mo at hindi ito naging effective, good news, ito po yung mga papakita ko sa inyo na tama. Ito po yung mga ginawa ko na makakatulong sa inyo. Okay, so offering the promise on attractive and enjoyable experience. Ito nga, sabi ko, perfect example dito pag ako nag-invite, uy friend, ako napakaganda ng papakita ko sa negosyo, kaya lang hindi ko pa masyadong kabisado. Pero nakakatuwa at saka ang gandang experience kasi nito, yung matutunan natin kung paano maging negosyante. Gusto mo ba 'yan? Tama? Siyempre, ito yung totoo. Lahat ng mga kaibigan kakilala mo gusto rin maging negosyante niyan. At gusto rin nila ang pagbibusiness dahil nga po may mga kita. Okay, may mapapala sila dahil kikita sila. So lahat ng kakilala mo, ito, tatapatin ko kayo. Wala pa akong kakilala na gusto maging pulube. Wala akong kakilala na gusto maghirap habang buhay. Lahat ng kakilala ko gustong umasenso at yumaman. Tama ba? Agree ka dyan? So kung nararamdaman mo yung sinasabi ko, lahat ng kaibigan mo, yun din ang pangarap. Ang kailangan lang po nila, maintindihan ang ganda nitong ating business. Kapag hindi pa sila nag-yes sa'yo, ibig sabihin, hindi pa po nila naiintindihan yung ating business. So, kailangan lang po talaga ipaintindi natin sa kanila. Maliwanag po? Okay, next. Remember these 3 ways to invite your prospect. 3 paraan pwede mo ma-invite yung mga kaibigan mo. Okay? So, una sa pamamagitan ng phone or pagtawag. Okay? Pangalawa, pamamagitan po ng personal, ini-invite mo siya. Halimbawa, nakita mo katrabaho mo, nakasalubong mo siya, nakatabi mo sa break time mo, tama? O kaya mga nakapaligid sa iyo, kabarkada mo, kaibigan mo, best friend mo, tama, kapatid mo, magulang mo, yan yung mga personal. Yung pangatlo po, social media. Ano po yung social media? Ito po yung pagpo-post sa Facebook. Ito po yung ina-attract mo, yung mga friends mo na malalayo man yan o malalapit sa'yo, ina-attract mo dito sa ating business. O kaya naman po, yung social media, yun yung pag-a-ads. Tama? Yung kahit hindi mo kakilala, pwede silang sumali sa business mo or sa organization mo. Pero dito, ang po-focus lang po natin muna yung inyong warm market. Ibig sabihin ng warm market, yung mga kaibigan mo, barkada mo, best friend mo, may mga taong may utang na loob sa'yo, yun muna yung targetin mo para mas maging madali ka. Bakit? Bigyan kita ng idea, baka mamaya ang gawin mo kagad yung sa social media, yung hindi mo pa kakilala pero gusto mo sumali kagad sa'yo. Ulitin ko yung probability po na makasali kagad sa'yo yung mga ibang tao na hindi mo kakilala, lalo na nagsisimula ka pa, medyo mababa po ang chance. Okay? Pero yung kaibigan mo, kabarkada mo, best friend mo, kapatid mo, magulang mo, yun kagad ang pwedeng magtiwala sa'yo. Tama? So, paano ba natin magagawa yan? Ito, isa-isa natin. Okay. Anong purpose muna? Your purpose, get the appointment. Invitation is different from explanation. Ngayon, ito ulitin ko sa inyo. Bago ka pa lang, tama? Nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa kabisado ang business. Tanong, ano po ang gagawin mo para mapasali mo yung tao? Trabaho mo lang 10%. Ano yung 10%? Iko-curious mo lang siya sa ating business, pero hindi mo explain. Okay? Wag ka mag-explain ng business. Bakit? Subukan mong mag-explain, ang daming tanong niyan. So ikaw, ang mangyayari naman sa'yo, hindi mo pa kabisado kung ano-ano lang sasabihin mo. Tama ba? So mawawala ka sa direksyon na purpose mo, mapasali siya. Ang sasabihin kagad ng isip mo,
mahirap. Di ko kabisado. Tama? Parang ganito, pumasok ka ng gera, ang dala mo lang barel, pero wala kang bala. Yun yung pakiramdam kapag ka nag-i-invite ka na ikaw yung nagpapaliwanag. Okay, ulitin ko po invitation is different from explanation. Bigyan kita ng classic example. Okay, sa mga partners natin dito na nahihirapan talaga na mag-invite. Ganto po yung nangyari sa akin. Bago rin po ako kagaya mo nung sumali sa business na to. Ito malupit po. Pag uwi ko ng bahay, alam mo ginawa ko, kinatok ko yung mga borders ko. Sabi ko sa kanila, naku, labas kayo dyan. Ang gaganda nitong mga products na hawak ko. Naku, sumali na kayo sa business ko kasi ganito, ganyan. Naku, magkakaroon ka ng ganito. Tama? Nag-explain ako kagad sa kanila. Which is, yun yung pinakamaling na gawa ko na nagsisimula ako. Bakit? Ulit hindi ko pa nga alam ang detalye ng business. Kinukwento ko na kagad sila or in-explain ko na. Eto matindi po. Nung tinanong na ako ng mga kaibigan ko, paano yung ganito, paano yung ganyan? Hala, wala na akong masagot. Nararamdaman niyo po ba yan? Wala ka maisagot sa tanong nila. Kada isang tanong nila, nandun na, pumapatak na yung pawis ko, parang ginigisa na ako. Tama? Kasi bakit? Ulitin ko, hindi ko alam yung sagot Tama? Doon ko lang na-realize nung nag-attend ako ng training, dapat pala hindi ako mag-e-explain. Bakit? Dapat ang gagawin ko lang, i-curious ko lang sila sa ganda ng business, sa ganda ng kitaan, tapos saka ko sila i-invite. Tama, may question nga ako dito Pag tinanong ko yung kaibigan ko, it's either yes or no, sagot, pasok Alam nyo kung ano yan? Pag tinanong kita, hindi mo ba gustong kumita? Di ba? Open and close yun Ma'am Rona, tanungin kita, hindi mo ba gustong kumita? Ano sasagot mo? Pag sinagot mo, yes, gusto kong kumita. O di ba, pasok? No, gusto kong kumita. Tama? Pasok parehas. Ang purpose mo is yung ma-invite mo siya, ma-curious mo siya dito sa ating business. Wag ka muna mag-explain. Maliwanag? Okay? Trabaho mo 10%, isend mo lang sa kanya yung ating Zoom link. Ang ganda nga ng business natin dahil online na, hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay. Hindi mo na kailangan makipagkita sa kanya para lang ma-discuss ang business. Kahit hindi ka marunong, kahit bago ka po, kaya mo ito magawa. Bakit? Papa-attend mo lang po siya sa ating Zoom webinar. Ang gagaling kaya ng mga speaker natin. Ang gagaling ng mga trainer natin. Sureball ako, kapag yan naka-attend, 50-50 na kagad chance mo. Paano 50-50? Pwedeng yes, pwedeng no. Pero sa ganda ng business natin, sa galing ng mga speaker natin, at least 80-90% pasok yan. Tama? Yung 10%, paano po? Ito, bibigyan na kita ng pinakamagandang tip. Yung 10% kayo po gagawa niyan. Di ba, invite? Yung another 10%, after the presentation, pwede mo sabihin sa kanya to. Ito para mas ma-close natin ang dila, ito na po yung tinuturo ko. Sabihin mo sa kanya, friend, alam mo, the reason why I joined in this business kasi gusto ko rin talaga na magdagdag ng kita Alam mo naman, mahirap ang buhay ngayon. Friend, maganda itong business na to. Basta ito, after ng presentation akong bahala sa'yo pagtulungan natin kasi ang babait ng mga mentor natin dyan. Tinuturuan talaga tayo. Tama? So yung kaibigan mo, namumulat na siya unti-unti. Bakit? Gusto rin naman talaga niya Gusto niya rin kumita di ba? Tama? So yun po yung purpose mo. Matulungan din siya kumita. Huwag mong igawing purpose na pagkakitaan siya. Alam mo, pagka sumali yan, ibig sabihin, uy, shit, sorry. Uy, kumita na ako. Wow, meron akong 5,000 pesos. Wow, galing. O, di ba? Huwag po ganon. Ang gawin mo pong purpose, yung matulungan mo din yung kaibigan mo na kumita. Kasi pag nagawa mo po yun, mas masarap sa pakiramdam. Ibig sabihin, nakatulong ka. At the same time, of course, kumita ka. Ganun po yung purpose natin. Maliwanag? Thumbs up naman po, thumbs up. Ayun. Alright. So sa mga nagsusulat, napakaganda po nito. Okay po yan. Now, next po natin, ito yung prospect natin. Prospect. Gawa ka po ng ganito, prospect list ang tawag dyan. Ako, nung nag-start ako, imaginein mo sabi nung nagturo sa akin, Mike, gawa ka ng 1 to 50 na prospect. Sabi ko, ang dami naman. Nun sa kuhanin yun, ang dami 50. Para saan ba yung prospect list na yan? Ito yung exactly na word na sinabi sa akin yan. Okay? So, ganito. Sir Mike, yung business na ginagawa natin, we deal with people. Tama? It's a people's business. Ibig sabihin, kung wala ka pong prospect list,
eh basta-basta nila pumapasok sa'yo kung sino yung tao na i-invite mo. Tama? Walang listahan. Kung sino lang yung mga kasalubong mo, ay ala, prospect ko pala yon. Tama? Hindi mo naisip yung iba na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Tama? Ang nasa isip mo lang, kung sino lang yung dumating sa'yo, yun lang yung gagawin mong prospect. Eh again guys, ang dami mong kakilala. Pag tinignan mo yung phone book mo, ang dami mong friends eh. Tama? Pag tinignan mo yung Facebook account mo, ang dami mong kaibigan eh. Eh ibig sabihin, isusulat mo lang naman sila. Yung tipong nafi-feel mo na kailangan din ito, gusto rin kumita, tama? Ang lagay mo sa mga prospect mo, yung mga tao na talagang gusto magkapera, tama? Sawa na sa hirap, gusto ng negosyo, tama? Yung makakatulong ka sa kanila. Yun yung isulat mo. Okay? So tanggalin mo muna yung mga tambay. Kasi bakit? Kahit na-invite mo, kahit magustuhan nila yan, eh wala naman silang perang pang doon, mahirapan, matatagalan ka lang. Tama? Pero kung yung mga taong na talagang may pangarap sa buhay, yung mga ini-invite mo, doon pa lang pag nakita nila yung Siomai King, yung tok-tok natin, sigurado ako mag-a-avail na yun eh. Eh pag nakita pa nila na pwede pa silang kumita ng komisyon, eh mas maganda ang magiging feedback sa'yo. Maliwanag. Tapos, pakita mo sa kanila na talagang ginagawa mo or concerned ka rin sa kanila na gusto mo rin silang kumita. Ganun kaganda. Okay? So sa prospect list, lagay mo po dyan yung name, ang telephone number or mobile number, lagay mo rin yung remarks and action. Ano po yung remarks and action? Yung remarks, yung tipong halimbawa, tinawagan mo si Sir Gary. Okay? Tinawagan mo si Sir Gary, tapos ang sabi ni Sir Gary sa usap noon, Sir, okay, Sir Mike, maganda po yung business, kaya lang, busy pa ako eh. Okay lang ba sa, sa off ko na lang sa Sunday? Tama? So magbibigay naman siya ng remarks mo eh. Sulat mo dyan, Sunday off. Okay? So yung action, ilalagay mo to follow up. Okay? Follow up mo siya ng Sunday. Maliwanag po, kung nagsabi siya ng Monday, Saturday pa lang po ipa-follow up mo na. Paano pag-follow up? Sabi mo sa kanya, oh, pre, dep ka na bukas, confirm na tayo. Tama? Kasi kung ngayon mo ipapollow up, Sunday ngayon mo pinalo up, baka wala na sa isip niya yan. I-follow up mo ahead of a time. Maliwanag? Bago dumating yung araw na gusto niyang na available siya. Ipapollow up mo ng ganun. Okay? So, halimbawa naman, si Ma'am Joy Pletado, tinawagan mo, hello Ma'am Joy, available ka ba today? Naku, magsasabi sa yan, naku, tamang-tama, wala naman ako masyadong ginagawa, pwede ako ngayon. Okay, so ngayon, sulat mo dyan, now, today, o send mo kagad sa kanya ang ating Zoom link. Maliwanag? Meron tayong mga Zoom link sa mga partners natin nandito. We all know na nasa group chat tayo. Every time, kayo po makaka-experience talagang yung mga ginagawa po ng mga leaders, ng mga partners natin. From time to time, every day, meron po tayong mga sinesend dyan ng mga links, may mga instruction, may mga details, may mga information. Guys, di po kami nagsasawa. Tandaan nyo po ulit-ulitin ko, ayaw namin masayang pera mo. Kaya ang ginagawa namin yung part namin. But you have to do your part para kumita ka. Tama? Huwag mo sabihin sa akin, Sir Mike, di naman ako kumita kasi wala naman nag-guide sa akin, wala nag-assist sa akin. Guys, lahat po nasa group chat. Tama, nakikita mo po, pwede kang umattend, pwede kang magtanong. Wala naman pong bayad doon eh. Tama? Kahit magtanong ka doon, may sasagot sa'yo. Kung walang sumagot, makita ko po yan personally, pwede kita i-PM. Okay? Yun yung pinaka ino-offer ko rito. Kami po mismo ang bahala sa inyo. Tuturuan, tutulungan, papakitain po namin kayo. Maliwanag po ba? Thumbs up po. Thumbs up. Ayan, very good. Okay, now, invitation na tayo by phone. Guys, sa tandaan po natin ang pinakamalupit po or pinaka-effective way para ma-invite mo yung kaibigan mo is through phone. Tawag, huwag kang magtipid kasi bakit? Baka inisip mo, Sir, wala kasi yung pantawag eh. Mas maganda tawagan mo. Bakit? Eh doon mo talaga madidiscuss sa kanya, di ba, na naka-attend na siya ng Zoom. Tama, tawagan mo. Friend, ang ganda ng business talaga. Pag di mo to ginawa, naku, manghihinayang ka kasi lifetime ito mapapakinabangan mo at ng pamilya mo. Tama? Kung ini-invite mo siya, friend, di ba kaibigan mo naman ako? Eh ngayon lang naman ako hihingi ng favor sa'yo, attend ka muna ng aming business. Tama, tawagan mo kaysa text kasi sa text, di mo alam kung baka mamaya bad timing ka or may ginagawa siya or busy siya, may ignore niya lang. Tama? Kung yung kaibigan mo, matatawagan mo, sa Pilipinas naman, di ba may mga unlimited calls naman tayo?
globe to globe, smart to smart, tama? May mga ganyang option eh. Pwede mo nang tawagan kaysa i-text mo pa. O kaya kaysa padaanin mo sa FB Messenger. Bakit? Ulitin ko, sino ba yung mga tao na yun? Best friend mo, kaibigan mo, kapamilya mo, yung mga tao yan makakausap mo na right away. Yun muna yung unahin mo. Ngayon, kapag ka ikaw na-reject, it's okay. Bakit? Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Tama? Ang purpose mo, matulungan din sila. But again, kapag nagawa mo na yan, it's okay. Huwag ka pong magagalit. Huwag mo sunugin yung bridge ng pagkakaibigan nyo. Basta, ang lagi mo itatanim sa sarili mo, it's okay. Hindi ko naman kawalan. Tama? Hindi mo kawalan kasi kawalan niya. Bakit? Pag nakikita ka niyang kumikita na, naku, yun ang pinakamasarap. The best revenge na makikita niya na meron ka ng result. Yun yung tipong sasabihin niya, sayang, dapat dati pa lang sumali na ako. Dapat pala naniwala na ako sa'yo dati pa lang. Kaya ang kailangan mong gawin, magkaroon ka kagad ng resulta. Para yung mga tao nagre-reject sa'yo, sila mismo yung lalapit. Maliwanag, ganyan po yung ginawa ko eh. Best revenge is a massive success. Massive result. Nung may resulta na, doon na lumalapit yung mga kaibigan mo, barkada mo, best friend mo. Uy, ano ba yung pinagkakaabalan mo ngayon? Tama? Ano ba yung business mo? Pakiulit mo nga sa akin. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Tama? Darating yung time mo, wag na wag ka lang titigil. Kasi pag tumigil ka, naku, hindi na mangyayari yun. Huwag kang titigil. Prove them wrong. Patunayan mo po sa kanila na kaya mo. Kung karamihan ng tao nagawa nga nila eh. Anong difference mo sa kanila, sa amin? Wala naman eh. Para sa dalawang kamay, tama, para sa may isip, para sa tayo na, alam mo yun, para sa tayo ng goal. Gusto natin kumita, magdagdag ng income. Tama? So yun po, 80% ginagawa po yan through phone. Tawagan mo. Okay, next. Ayan, ito yung mga sample phone invitation. Practical kasi yan eh. You have to set at least 10 appointments an hour without leaving your home. Hindi mo na kailangan lumabas. Tama, may mga contact number, unahin mo po yan pag tawagan mo. Sa isang araw, hindi lang dapat isa ang tinatawagan mo. Kung makausap ka, dapat at least 10. Bakit? Ang ratio natin dito, guys, tandaan nyo 1:10. Kung gusto mo magpasali ng isa, kailangan mong kumausap ng 10. Subukan mo lang yan. Wala namang mawawala eh. Kung halimbawa, kumausap ka na isang kaibigan, ilan ba classmate mo nung elementary? Ilan ang classmate mo ng high school? Ilan ang classmate mo ng college? Diba ang dami niyan? Ilan yung kakilala mo? Ilan yung best friend mo? Ang sabi ko lang dito, practice mo lang sa sarili mo. 10 tao kausapin mo sa isang araw. Imposible pong wala kang mapa-join sa Zoom. Imposible pong walang sumali sa'yo. 10 tao every day. Okay? So, ginawa ko po yan. Imagine mo sa ganda ng business natin, ang nagiging batting average nga dito, 5:10. Imagine mo, 10 kinausap ko 5 po yung sumali. 5. So, ang taas ng batting average natin. So, ngayon, habang napapractice mo yan, habang may sumasali sa'yo, habang nag-a-attend ka sa ating mga Zoom presentation or ating training, gumagaling at natututo ka. Imposibleng hindi. So pag nagawa mo yan, talagang mapuprove mo sa sarili mo, yes, gumagaling na talaga ako. Yes, nagkakaresulta na ako. Bakit? One, eto pinakamasarap na mararamdaman mo. Pag may sumali sa'yo or naniwala sa'yo sa isang kaibigan mo, ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Yung kaibigan mo, napatunay mo, talagang totoong kaibigan siya. Bakit? Sasamahan ka niya sa hirap at ginhawa. Tingnan mo may 2 sets of friends. Ang good friends, okay, good friends, saka po yung real friends. Tama? Good friends, kasama ka dyan sa mga happenings, tama? Sa mga kasayahan, sa mga inuman, sa mga kulitan. Pero yung mga real friends po, yun yung mga tipong sasamahan ka sa negosyo mo, sa kung anong in-offer mo. Yun yung pagkaibahan ng good friends at real friends mo. Okay? So dito, siyempre dahil nagninegosyo tayo, ang kailangan mong hanapin dito yung mga real friends mo. Okay? Marami po yan. Inaantay ka lang nila. Okay, now, invitation by phone. Ito po yung pinaka-importante. Pwede nyo yung screenshot or sulat to. Number 1. Wag nyo pong sasabihin muna yung ating company. Di ba sabi ko sa inyo, yung explanation is different from invitation. Wag ka muna magsasabi ng company natin. Bakit? Baka mamaya
Sinabi mo sa kanya, tok-tok siya, may king alam niya na kasi nakikita niya na sa Facebook eh. Nowadays, ang tao matalino na eh. Kapag sinabi mo yung company, magsa-search siya sa internet kaagad. I-google niya yan. Tama? Hahanapin niya. Tapos ito, magkukonclude na siya. Magkukonclude sa isip niya, ay friend, nako, ganyan pala yung business mo, hindi ko hindi ko yan forte, hindi ko yan gusto, blah, blah, blah. Yun ang nasasabihin ng kaibigan mo. Never ever mention the name pagka ini-invite mo yung kaibigan mo. Pwede mo sabihin sa kanya, friend, kasi hindi ko pa masyadong kabisado pero maganda talaga yung pinasok ko eh. Okay lang ba na na samahan mo ko para makita mo kung maganda yung business. Tapos i-advise mo ko after. Tama? Ganun pag-invite. 'Di ba? Sample. Yun yung pinaka-sample Friend, kasi bago pa lang ako. Talagang gusto kong gawin yung negosyo dahil sobrang ganda eh. Nakita ko kasi. Kaya lang, since bago pa lang ako, hindi ko pa masyadong kabisado. Friend, okay lang ba samahan mo ko? Favor naman. Kaibigan naman kita, di ba? Yung word favor, napaka ano yun. Very powerful yun. Favor. Hingi ka ng favor. Di ba pagka ikaw hiningan ng favor ng kaibigan mo, ginagawa mo? Kasi yun yung parang pinaka-sweet word ng kaibigan mo na hindi mo matatanggihan eh. Favor naman, friend. Di ba? O, yun, gamitin niyo po yun. Number 1 tip ko sa inyo. Okay? Pangalawa, do not mention the word recruit. Naku, yan ang marami ng tao yung pag narinig yan, sakit sa tenga eh. Recruit, tama? Friend, halika, samahan kita, recruit kita dito sa aming business. Naku, wag mong gagawin yan. Tandaan niyo po, hindi po tayo nagre-recruit dito. Nagre-refer tayo ng friend. Ang word na gamitin mo, friend, pwede ba invite kita kasi kailangan kong mag-refer lang ng friend para makita yung business. Pwede yung ganun. Polite way siya. Okay? Refer a friend. Tama? Pangatlo, do not say this. Huwag mo sasabihin ito Pre, sali ka sa akin kasi bakit? Meron kaming magandang negosyo. Get rich quick scheme. Tama? Hindi po siya get rich quick scheme. Okay? It's a rich scheme program tayo. Yan, nabubulot po talaga ako dyan. Okay? So, hindi po tayo get rich quick scheme. Okay? So, ang negosyo po natin, unti-unti, tuloy-tuloy, pero kikita ka talaga. Yun yung totoo. Okay? Ito pa, number 4. Naku, marami nang dito eh. Marami nang napaso, maraming ayaw nito. Ito yung totoo. Pag narinig nila yung word na networking, ay sir, naku Sir Mike, scam yan. Ayoko na mga ganyan. Naku, alam ko na yan. Marami ng mga naloko yan. Scam talaga yan. Networking. Tama? Alam nyo guys, sa Pilipinas, yan yung tawag ng mga tanga sa business. Tama? Networking. Pag sa ibang bansa, alam mo tawag dyan, multi-level marketing. Tama? Nagiging lang naman siya, nagiging scam, it's because sa tao. Bakit? Yung tao, sabi niya, halimbawa, kaibigan mo, uy pare, ganito, maganda yung business, magbigay ka sa akin ng pera, bukas kikita ka na. Tama? Yun yung scam. Bakit? Wala nang office, hindi na paliwanag sa'yo, walang kapalit, tapos sasabihin niya, yaman ka kinabukasan, kikita ka kahit wala kang gagawin. Yun yung scam. Tama? Yun yung pagkakaintindi ng karamihan sa mga Pilipino about sa networking. Ulitin ko po ang networking po, yan po yung, it's a channel of distribution of products from consumer to end user. Tama? Parang ganito. Kung ipapaliwanag ko sa inyo ito, halimbawa, merong isang factory, bilihan ng mga chocolate na lang, chocolate. Kung sa factory, pag bumili ka sa factory, ang kuha ng mga ipapasa po yan sa mga distributor, tama, ipapasa sa middleman, tapos ipapasa doon sa mga consumer. Ngayon, kung halimbawa piso lang sa company yan, piso lang sa factory, pagdating po sa consumer, ang presyo niyan 100 pesos na. Kasi bakit pumapatong ng pumapatong Dito po sa atin, sa ginagawa natin, ito, direct po tayo. Direct. From company to distributor, tayo po yon. Okay? Kung sa company po, ang benta po nila, 1 peso, sa atin, makukuha rin natin 1 peso. So, ganun kaganda. Wala na tayong binabayaran ng middleman. Wala nang pumapatong. Maliwanag? So tayo na po yung nakikinabang talaga. Okay. So yun po yun. Pag sinabing networking, naku, baka hindi mo naintindihan, MLM or multi-level marketing po ang ating business. International sa Amerika nga legal yan Sa ibang bansa, legal po yan May mga school nga po ngayon ino-offer na yung mga MLM business.
Okay, subject na po yan. So in short, kaya po yan tinuturo para ma-educate tayo mga Pilipino. Okay? Number 5, ito po yung pinaka-importante. Sa phone, never ever explain the business. Ulitin ko kailangan i-invitein mo lang siya, papak-use mo lang siya pag mag-i-invite ka. Pero never explain. Baka mamaya ganito. Nangyari sa akin to I hope maintindihan nyo or ma-visualize nyo. Ganito. Nung sumali ako dito sa business na ito, ang pag-uwi ko ng bahay, syempre una, di ba, kinato ko yung mga borders ko. Pangalawang ginawa ko, tinawagan ko yung mga barkada ko dito sa Dubai, mga classmate ko, mga tropa ko. Sabi ko sa kanya, friend, ako napakaganda ng business. Ako, ganito, bilis. Kumuha ka ng ballpen tsaka papel. Sabi ng kaibigan ko, bakit? Para saan? Sabi ko sa kanya, ganito, pare, sundan mo sumulat ka ng bilog, isang bilog. Sumulat ngayon siya ng bilog. Tapos sabi ko sa kanya, pre, lagyan mo ng 2 guhit pababa. O, di sumulat naman siya ng 2 guhit pababa. Tapos sabi ko sa kanya, pare, ganito, lagyan mo ng 2 bilog sa ilalim. Hala, eto na malupit. Nung tinignan niya yung dinrowing niya, sabi niya, pre, ang bastos naman ito. Sana na visualize niyo. Pero sabi ko, pre, hindi naman ganyan yung pinapas-drawing ko Kumbaga, ito yung point ko. Hindi ko talaga maipakita sa kanya sa phone kung ano yung gusto kong mangyari. Tama? Mali yung dumating sa isip niya. Mali yung nakita niya. So doon sabi niya sa akin, pre, kalokohan naman yung pinagsasabi mo sa akin. Yun, so doon ako nagkaroon ng ganong experience. Kaya sinasabi ko sa inyo to, wag na wag ka pong mag-explain sa telepono ng ating business. Hayaan mo pong maka-attend siya dito sa ating Zoom webinar para mas maintindihan niya. Again, ang gagaling po ng ating mga speaker. Promise. Gagawin po lahat ng speaker natin na magustuhan ng guest mo yung ating business. Kapag yan sumali, ulit, ikaw po yung makikinabang. Ikaw po yung kikita. Dahil ikaw po yung sponsor. Maliwanag po ba? Thumbs up? Okay, good. Now, next. Guys, are you learning po ba? Yes. Okay, good. So, ito na. Invitation by phone. Ito pinaka dapat mong gawin. Dapat i-kiss mo siya. Hindi, short, lang. Joke lang yun. Dapat kiss method. Ano ba yung kiss method, Sir Mike? Keep it short and simple. Yun ang kailangan mong gawin. Ulit, maiksi lang dapat. Yung tipong parang nagmamadali ka sa phone. Yung tipong yung tipong pagka binaba mo na yung phone, isipin ng kaibigan mo, ano kaya yung sinasabi ng kaibigan ko? Parang ganito, bibigyan kita ng example. Hello, Ma'am Rona, kamusta ka po? Nako, Ma'am Rona, alam mo ba, napakaganda ng business na ipapakita ko sa'yo. Kaya lang this time, napaka-busy ko, nagmamadali ako kasi meron pa akong kakausapin Okay lang ba, mamaya tawagan kita? Nako, sigurado ko matutuwa ka dito. Tapos sabay bagsak. Tanong, ano inisip ni Ma'am Rona? Ano kaya yung pinagsasabi nun? Naku, mukhang magandang business daw, magugustuhan ko raw. Alam mo yung parang mapapaisip ka na kagad. Yung tipong gusto mo na kagad siyang tawagan. Huy, ano ba yung sinasabi mo, di ba? Yung mapapaisip ka talaga. Kasi bakit? Nagmamadali ka Keep it short and simple. Tama? Nakuha mo kagad yung attention ng kaibigan mo. Ano kaya yun? Di ba ikaw yung nag-aabang na, anong oras kaya tatawag yung kaibigan ko? Si Raulo yun Binitin ako, ano kaya gusto niya sabihin? Tama? Siya ngayon yung nag-iisip. Hindi ikaw yung naghahabol. Tama? Baka mamaya inisip mo, Sir Mike, lahat ng kaibigan ko parang nagmamakaawa na ako sa kanila, kaya lang ayaw pa nila sumama sa akin. Ayaw na lang mag-attend. Tama? Hindi ikaw ang dapat naghahabol. Tandaan mo, tayo magbibigay ng magandang opportunity sa kanila. Tama? Sila po yung lalapit sa atin. Yun yung dapat nasa isip mo. Tama? Ikaw yung giver of hope. Tama? Hindi ikaw yung dapat nahahabol. Okay, ito, ang good news. Good news to Meron tayong mga phone script na pwede mong gamitin. Naku! Pagka ito, naintindihan mo, nakita mo, nakabisado mo, promise, unlimited po yung magiging invite mo sa ating Zoom. At magiging unlimited yung inyong mga pay-ins. Gusto nyo po ba to? Okay, itong script na to, guide to pag-invite ng mga prospect through phone. 100% po, effective. Effective. Bakit? Yan po yung mga ginagamit ko nung araw Tama? Gusto nyo po ba? Gusto nyo pakita ko sa inyo? Wag na. Parang ayaw nyo ata Thumbs up nga kayo kung gusto nyo. Ayun, si Ma'am Rona. Very good. Okay. So, ito na yung phone script Ito na. Pwede mo screenshot.
pwede mong isulat. Pero mas maganda, screenshot mo na, tapos aralin mo mamaya. And anyway, magbibigay naman po kami ng mga ganyan na script sa ating mga group chat. So, antayin niyo po after ng presentation natin, gawin ko po yung script, send ko po yan doon. Ako po mismo mag-send. Okay lang ba? Ayan. Ito na, napaka-effective nito. Ganito yung sample. Hello bro. Syempre, pangalan ng prospect mo. Halimbawa, ang prospect ko halimbawa, nandito, si Sir John Resti. Ito ginamit. Ay, by the way, ginamit ko po ito sa aking guest na si Sir John Resti. Tamang-tama, nandito siya. Tama. Thumbs up ka nga, Sir John. Kung naalala mo ito, ginamit ko sa'yo. Ayun. Sabi ko sa kanya, hello pre! Kamusta bro? Pasensya ka na kung naistorbo ka, medyo nagmamadali kasi ako eh. I only have a minute kasi mamaya nasa meeting na ako. Yun yung banat ka, di ba? Una. Tapos sabi ko sa kanya, meron akong gustong pasukin na negosyo, naisip kasi kita dahil alam ko, madiskarte at business-minded ka. Tama? Pumost ako ng konti. Sabi ko, bro, favor naman. Pwede mo ba ako samahan today or tomorrow via Zoom? Para hindi na ma-hassle sa'yo, hindi ka na lumabas pa. Para mabigyan mo ako ng advice kung maganda siya. Alam mo, sagot niya, sige bro, I will send you the link. Yun. Sinend ko sa kanya yung link. Tapos nung na-receive niya yung link, pumasok siya sa Zoom. Ang malupit po nun, sa Zoom, ako rin po yung speaker. Kaya po nagustuhan talaga niya at naintindihan. Okay? Yung word na favor, magandang idea po yan. Yan po yung gagamitin mo sa mga kaibigan mo. Hindi ka po nila hihindian. Kasi bakit? Kaibigan mo sila eh. Gamitin niyo po yan. Ma'am Rona, gamitin mo yung word na favor. Classmate, favor naman kasi meron ako magandang business eh. Medyo bago pa lang ako, hindi ko pa masyado maintindihan. Okay lang ba? Samahan mo lang ako. Attend tayo ng Zoom. Send ko sa yung link. Wala namang mawawala eh. Okay, tapos after ng presentation, friend, bigyan mo naman ako ng advice kung okay ba siya. Di ba? Magandang script. Ito matindi. Yung kaibigan mo, ito matindi, ito yung dating sa kaibigan mo. Siyempre, halimbawa ako yung kaibigan mo na sinabihan mo, siyempre lalaki ulo ko niyan. Sabihin ko, wow, ang dami mong kaibigan. Ako talaga yung napili mo para mag-advise sa'yo kung maganda yung business mo. Sige, ang gagawin ko mamaya, pag umattend ako na Zoom, isusulat ko, iintindihin ko talaga yan. Nakatutok yung kaibigan mong ganyan habang nagsasalita yung speaker. Sinusulat niya. In short, pumapasok lahat sa utak niya yung sinasabi ng speaker. Naiintindihan yung negosyo. Tanong, maganda po ba yung negosyo natin? Of course, kaya nga nandito eh. Tama? Ngayon, dahil maganda yung business natin, in short, magugustuhan din nung kaibigan mo. Ito matindi. After ng presentation, tinanong mo, friend, kamusta? Maganda ba yung business? Sasabihin niya sa'yo, friend, grabe, ang ganda pala ng business mo. Imagine mo, may tok-tok ka na, may showmaking ka pa, may mga health and wellness ka pa. Tapos pwede ka palang kumita sa referral. 5,000 kada isang referral mo. Wow, panalo, kayang-kaya ko rin gawin to. Ito matindi. Pag sinabi niya yun, sabi mo, friend, tama-tama, the reason why I invite you here, kasi alam ko, parehas tayo. Kasi alam ko, gusto mo rin kumita. Tama ba? Ngayon, sige, mag-join ka na. Bakit? Nag-join na ako eh. Ikaw na lang inaantay ko. Mag-partner na tayo. Huwag ka mag-alala. Pagtulungan natin. Ganun kasimple. Tama? Ako sabi ko sa kaibigan ko, nandiyan si Sir John Resi. Bro, favor naman kasi akong speaker today. Wala lang akong ma-invite. Okay lang ba samahan mo ako? Huwag ka mag-alala. Kapag hindi mo nagustuhan, okay lang. Pero pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Yun yung word. Kapag hindi mo nagustuhan, okay lang. Tama? Kapag nagustuhan mo, friend, maganda, pagtulungan natin. Alam mo, pagka nung napanood na ni Sir John Resi, after 2 days lang ata, 3 days or 1 week, sumali na. Inantay lang ang sweldo. Sabi niya sa akin, Sir Mike, ang ganda talaga ng business kasi nga gusto ko rin magkaroon talaga ng business. Ang asawa ko sa Pilipinas. By the way, si Sir John Resti, nasa Japan po yan. Yung asawa niya po nasa Pilipinas eh. Tama? Ito ang pinakamagandang nangyari. As in, proud ako sa mag-asawa to. Alam niyo kung bakit? Yung asawa niya sa Pilipinas ang nakikinabang. Why? Siya po yung talagang ang galing magbenta ng mga siomai natin. May mga riders na rin po sila. Nagpapabook din sila ng delivery. Napakinabangan po talaga nila ang negosyo na to. Tanong, kumikita po ba sila? Yes. Tama? So, tanong, nabawi na po ba? Sobra-sobra na. Ang tanong, matatapos na po ba yung business nila? Hindi, kasi bakit? Lifetime eh.
Tama, imagine mo, yung pinasok mo negosyo, sa ayot sa gusto mo, bibili ka rin ng mga pagkain, kakain din ng pamilya mo, tama? Magpapadeliver ka din, tama? Mag-i-invite ka rin. Kahit hindi mo gawin, dito, sa negosyo natin, pag ginawa mo, ikaw naman makikinabang. Maliwanag po ba yan? Ito, pinaka-effective to. Kaya ako siya ginanto rito, pinakita sa inyo, dahil yan po yung ginagamit ko pag ako nag-i-invite para makapasok sa Zoom. Try nyo rin po ito. 100% po effective siya. Lalo na mga kaibigan mo, barkada mo. Sabi mo sa friend, magkaibigan naman tayo, di ba? Di ba? Friend, favor naman. Ngayon lang ako hingi ng favor. Sabi mo sa kanya, yung may conviction na, friend, ngayon lang ako hingi sa'yo ng favor. Last na to, hindi na mauulit. Alam ko, busy ka. Ito, para sa mga busy yung kaibigan na hindi nyo talaga mahuli. Alam ko, busy ka, friend, pero ngayon lang ako hingi ng favor sa'yo. Pagbigyan mo na ako, friend naman tayo, di ba? Attend ka lang. One time lang. Hindi na kita kukulitin habang buhay. Promise. Gumanyan ka pa, mag-promise. Sumumpa ka pa, promise. Hindi na kita kukulitin. Basta kapag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pagka hindi, okay lang. Friend pa rin tayo. Di ba? Yun ang maganda. Talagang pag pumasok yan sa Zoom, magugustuhan niya na talaga yung business. Kasi yung ikaw mismo, may personal touch ka sa kanila. Yung tipong pinapakita mo sa kanila, nagigil ka dito sa ating business. Okay? Ito yung talking points natin. True phone pa rin siya. Wag po tayo mag-text. Wag mo na lang i-text yung mga details habang hindi pa siya napepresentahan. Hindi pa siya nakaka-attend ng Zoom, tapos sinesend mo na sa kanya yung details kung paano. Baka mamaya pati yung script na ginawa natin, send mo sa kanya. Wag ganun ha. Wag mo isa-send yun. Parang sinabi to, ano to sinend sa akin? Script to ganyan pala yung kaibigan ko pinagpaplanuhan niya ako baka magkamali ka, wag mo i-send ng script, please. Okay? Ito pangalawa, kailangan pagkausap mo sa phone, yung parang nagmamadali ka. Yung tipong yung prospect mo, di ba pagka hindi ka nagmamadali, nagsabi ka sa kaibigan mo, ang daming tanong. Pag sinagot mo yung tanong niya, magtatanong ulit. Ang dami ng tanong yan. Sabi ko sa'yo, mahihirapan ka kung hindi mo pakabisado yung business. Sasagutin mo lahat talaga yung tanong nila. Pero para hindi mangyari yan, cut mo na kagad. Friend, pasensya ka na. Gusto ko man i-explain sa'yo, kaya lang nagmamadali ako Kita na lang tayo mamaya sa Zoom. Ito, send ko sa'yo yung link. Okay? Don't worry, friend. Pag nakita tayo bukas, ilibre kita ng shawarma o kaya kain tayo ng lugaw dyan sa ganito. Kasi bakit? Kumbaga, yung reward mo sa kanya dahil pinagbigyan ka niya. Pero, syempre, kapag nagkita ko ulit tomorrow or the next day, yun yung tipong sasabihin mo na sa kanya na, friend, di ba? Magkaibigan tayo. Hindi naman, alam mo naman siguro na hindi kita dadalhin sa masama. Kaya kita sinasama dito kasi alam ko kailangan mo rin ng pera. Kailangan mo rin kumita. Kailangan mo rin magnegosyo. Okay? Never talk too much kapag sa phone. Pagka actual na nakausap natin sa Zoom, saka mo siya kausapin ulit. Okay? So reinforce mo lang yung pinag-usapan sa Zoom. Nung sinabi ng speaker, sabi mo sa kanya, di ba friend, sinabi ng speaker, kapag ginawa mo to, nag-refer ka din, pwede ka rin kumita ng 5,000, di ba? O baka sabihin mo, pinagkakitaan kita. Hindi, syempre, ganun talaga yun yung part ko Kapag ginawa ko yan, matutulungan din kita. Kasi kahit di ka naman sumali, marami pa rin akong friend. Sabi mo ganito friend, kahit di ka sumali, walang problema kasi marami pa rin akong friend na sali. Kaya kita inuna kasi kaibigan kita, gusto kita matulungan kumita. Syempre, yung kaibigan mo, ano mararamdaman nun? Siya yung priority mo Wow! Priority mo ako, dahil mong kaibigan, pero ako pa yung priority. Sige, yes ako dyan. Ang sarap kaya nung ganun. Subukan mo, wala namang mawawala Okay? So, sa phone, yung sinasabi ko lagi na learn to cut off conversation. Mabilis lang. Lalo na pagka nandyan na, nakaredy na yung mga tanong niya. Ako, konti lang. Konti-konti lang. Hold your horses. Sabi nga ni ADR. Tama ba? Ito pa. Never ever lie to your prospect. Huwag kang magsisinungaling. Okay, huwag kang gagawa ng kwento. Baka mamaya sabi mo, friend, ako bago pa lang ako dito sa business pero may sports car na ako. Nako friend, ang laki na ng kinikita ko, 1 million na. 2 days pa lang ako. Nako, tatakbuhan ka ng kaibigan mo, nagsisinungaling ka, halatang halata. Okay? Baka mamaya tinanong ka after ng presentation sabihin sa iyo, ito yung usual Tinanong ka,
Friend, ano, maganda ba yung business? Oo, pero kumita ka na ba dyan? Kasi mga kaibigan natin minsan, ano, di ba? Marami silang ganyan tanong. Ano yan, to see is to believe eh. Pag kumikita ka na, saka lang maniniwala eh. O ngayon, ito yung example. Hindi ka pa kumikita, bago ka pa lang. Ito yung tanong sa'yo, friend, kumita ka na ba dyan? O ano sasagot mo? Baka mamaya sagot mo, oo nga, friend, kumita na ako. Ang laki na ng kinita ko. Wag, be honest. Ganito. Kapag di ka pa kumikita, ganito yung sasagot mo. Friend, alam mo ba, kaka-join ko lang, hindi pa ako kumikita rito na malaki. Pero I'm sure kikita ko dito kasi nakita ko yung mga friends ko kumikita na rin. Tama? And ang ganda kasi may mga training, tuturuan tayo kung paano. Ganun ang sagot. Huwag ka magsabi ng kasinungalingan. Don't ever tell a lie. Sabihin mo yung totoo, hindi pa ako kumikita, friend, pero alam ko, sarili ko, kikitain ko yan. Tama? Mas alam mo yung tingin ko sa iyo as halimbawa ako yung kaibigan mo na kausap mo, ang tingin ko sa iyo, wow, gusto ko samahan itong mga ganito kasi bakit nabivisualize na kagad nila yung end result. Ano yun? Yung alam talaga nila, nakikita sila. Since kakilala kita, kaibigan kita, alam ko madiskarte ka, sasamahan kita, syempre. Pag ako yumaman, syempre ikaw yayaman din. Tama? Ganun yung gusto kong iparamdam nyo doon sa mga taong in-invite. Hindi yung maramdaman nila na pinagkakaperahan mo lang sila. Naku, kaya mo lang ako in-invite kasi gusto mo lang palang kumita ng 5,000. Di ba? Ganon, di ba? Minsan nasa isip nila yan kasi pag nakita nila yung presentation natin na pag nag-refer, may 5,000. Sabi mo sa kanya, friend, hindi ko habol yung 5,000 eh. Yung totoo, ang gusto ko matulungan kita eh. Kasi alam ko, hirap ka rin ngayon sa buhay. Tama? Baka mamaya yung kaibigan mo nawala ng trabaho. Tama? Yung kaibigan mo talagang hirap na sa buhay. Ang sabi mo lang, friend, ang kailangan mo lang talaga gawa ng paraan. Kasi tingnan mo, pares din tayo. Ito yung ano ito yung pag nakausap mo na, pag mag-join na, pinapalo up mo na, friend, gawa mo lang ng paraan. Kasi ako ganun din, wala rin akong pera dati, pero ginawan ko siya ng paraan. Pero ngayon, nakita mo naman, ito yung mga income ko na. Oh. Tama? Ang pagka gusto may paraan eh, pagka ayaw, maraming dahilan. Ang paraan ang nagpapayaman sa tao, hindi sobrang daming dahilan. Tama? Ganun yung mga yumaman eh. Ginawan talaga ng paraan. Kaya kung ako sa'yo, gawan mo rin ng paraan. Ganun. Maliwanag? Are you learning, guys? Thumbs up naman po, please. Para makita ko naman. Ayun, may nag-thumbs up na. Ayun. Okay, good. Next. Ito na, invitation by phone pa rin. Be happy and cheerful and excited. Express your emotion. Guys, maganda yung business natin. Baka naman mamaya pag nag-invite ka, friend, samahan mo naman ako sa Zoom kasi may maganda ako papakita sa'yo. Baka ganyan ka mag-invite, malungkot. Baka yung tao kaya ayaw ka samahan kasi malungkot ka. Friend, kasi nag-break kami ng boyfriend ko eh. Wala akong magawa, samahan mo naman ako sa Zoom. Hindi ka talaga samahan nun. Kasi bakit? Yung kaibigan mo, walang ka-problema, tapos sinabi mo, nag-break kayo, tapos gusto mo siyang makasama, baka mamaya, nisip na ko, ano lang ako ng mga sama ng loob nito eh. Kumbaga, yung kaibigan mo, walang problema, after yung mag-usap, nagkaroon na tuloy siya ng problema. Tama? Dapat wag ganun eh. Okay? Ang pinakamaganda po dito, yung dapat happy and excited ka. Friend, ako, good news! Meron ako nakitang papasukin natin ng business. Grabe, matutuwa ka dito. Yung tipo yung kaibigan mo, hala, ano nangyari? Hala, parang ganon, di ba? Naku, friend, kasi, naku, grabe, mamaya papakita ko sa iyo, send ko yung link, pumasok tayo rito, ang ganda nito, promise. Tama? Yung kaibigan mo, ganun ka-energetic, ganun ka-excited, sasamahan mo, hindi? Sasamahan mo. Siyempre, bakit? Nakakatuwa, excited siya, di ba? Kaysa naman yung sobrang lungkot, parang namatayan. Sasama mo ba yun? Sama mo, pero sa negosyo ginagawa natin eh. Tama? Mas masarap samahan yung mga yung mga nakakatuwang kaibigan mo, yung mga excited, mga happy, kaysa sa mga malulungkot. Okay? So balik tayo sa prospect list. Okay, now, yung prospect list, ayan, napuno mo na. Nakausap mo na yung mga kaibigan mo, 10 isang araw. Lagay mo yung remarks nila. Remarks, naku, si Sir Gary may basketball game pa raw. Sige, follow up ko na lang. So si Joy Pritado, meron pa siyang overtime. Set ko na lang siya ng Saturday. So Friday, tawagan ko na siya para Saturday, confirm na yung lakad namin. Okay? So, naku, si Ma'am Janet, tamang-tama, day off. O ngayon ko siya papapasukin sa Zoom. Malamang sa malamang, magugustuhan nito.
Okay? So, depende sa'yo kung ano yung gagamitin mo, gagawin mo. Okay? Ulitin ko walang tama, walang mali. Pero importante, alam mo yung purpose. Matulungan din yung kaibigan mo at kumita ka. Thumbs up kung okay sa inyo. Okay. Remember, remember natin to. Pag nag-i-invite ka, choose proper place for meeting and be clear in your meeting before or after meal. Bakit? Baka mamaya in-invite mo yung kaibigan mo, tanghalian, di pa nakain, invite mo ng Zoom. Tama? Sabi mo sa kanya, unahan mo na, friend, tama-tama, meron kaming Zoom at nakaschedule yan 6 p.m. Okay lang, kain ka muna para mamaya pagka na-Zoom na tayo, hindi ka magutom. Okay? So, pwede mo sabihin ng ganun. Tapos yung sinend mo ng link sa kanya, okay, ganito. Friend, 6 p.m. yung natin, Zoom webinar. Ang gawin mo, kumain ka na muna para pag nag-attend ka, yung mind mo okay na. Para ma-absorb yung sasabihin or explain ng mga speaker natin. Okay? So, plot your schedule. Ano yung schedule mo? O ito, dapat meron kang ganito eh. Kasi bakit? Nakikita mo yung mga schedules mo. Halimbawa, yung 10 in-invite mo, nag-go. Yung 10 invite mo, gusto nilang umattend. Paano yan? Hindi mo kabisado. Sulat mo kung sino yung anong schedule nila, anong oras ang gusto nila, tama, ano yung pangalan ng, alam mo yun, para naka-ready ka na. I-send mo na kagad sa kanila yung Zoom link ahead of a time. Baka mamayang schedule natin 6 p.m. Sinend mo sa kanya 6 p.m. din yung Zoom link. Huwag gano'n. Dapat at least 2 to 3 hours before mag-start, masend mo na sa kanila. Okay? Tapos, after 1 hour, before 1 hour na magsimula, remind mo na, friend, ready na, malapit na tayo magsimula. Mag-ready ka ng ballpen at papel. Meron tayong Q&A. Okay? Personal invitation na. Ito na yung paborito ko rin. Kapag mag-i-invite ako, personal, katulad kagabi, meron akong in-invite, na-meet ko lang po sa night market dito sa Dubai. Hindi ko siya kakilala talaga. Pero maganda yung conversation namin. Sabi ko sa kanya, friend, ito yung sinabi ko. Ito yung script. Yung mga 20% on your time to invite should be used for prospect that doesn't have a contact number or you accidentally bump into each other. Kumbaga, hindi mo masyadong kakilala. Okay? Okay ba yan? Hindi mo masyadong kakilala pero or kakilala mo man na nagkita lang din kayo ulit. Okay, so paano ngayon papasok yung ating business o paano mo siya ma-invite sa presentation? Ganito lang po kasimple. Use form. Alam po yung form. Ito, effective to. Lagi kong ginagamit to eh. Family, occupation, recreation, message. Yun po yung ibig sabihin ng form. Paano po yan? Halimbawa sa family, tanong mo, oy friend, kamusta yung pamilya mo? Kamusta yung anak mo? Kamusta yung mother mo? Kamusta yung wife mo? Tama? Kamusta ka naman, friend? Yun yung family. Naintindihan? Pangalawa, yung occupation. Friend, by the way, kamusta nga pala yung trabaho mo? Di ba? O doon ka pa rin ba nag-work? O balita ko, nadagdagan na yung sweldo nyo or na-promote ka na pala. Tama? Pangatlo, tanong mo yung recreation. Friend, ano ba pinagkakabala mo pagka-off ka? Or ano bang ginagawa mo sa bahay pag nasa bahay ka lang? Okay? So malalaman mo kasi ibibigay naman ng kaibigan mo yung sagot eh. Or even yung ibang, kung yung hindi mo kakilala or nakilala mo lang, magbibigay naman ng sagot yan eh. Tama? Kailangan mo lang tandaan. Message. Ang message, yung i-advise mo sa kanya, yung ating business. Nako, tama-tama friend, meron akong magandang i-offer sa iyo. Pwede mapakinabangan mo to at ng pamilya mo. Parang ganito. Halimbawa, yung kaibigan mo ngayon mo lang nakita. Yung kaibigan mo ngayon, medyo malungkot. Bakit? Nawalan ng trabaho. Tama? Or nabawasan ng sweldo. Halimbawa nawalan ng trabaho. Friend, anong balita sa'yo? Ito pare, nawalan nga ako ng trabaho. Ganun ba? Naku, mahirap ang buhay ngayon. Parang ganun sasabihin mo eh. Sasabihin mo sa kanya, friend, ano bang pinagkakabalan mo pag nasa bahay ka lang? Naku, friend, wala nga eh. Ito, nagpa-Facebook lang, nag-Instagram lang, nag-YouTube lang. Nasayang nga lang oras mo eh. Nasayang lang ang oras ko. Ito yung sinabi ng kaibigan mo. Ito yung pwede mo sabihin. Ako, friend, tama-tama, meron ako i-offer sa'yo. And I'm sure makakatulong sa finances mo. Tama? So, ngayon mo i-offer yung business natin. O, tanungin ng friend mo, friend, ano ba yan? Ano ba yan? Okay? So, ano sasagot mo? Huwag mo explain na, naku friend, sige, ganito na lang gawin natin. Mamaya pa-attendin kita ng Zoom. Umattend ka para hindi naman nasasayang oras mo. Ang maganda nito, pwede mong pagkakitaan itong business papakita ko sa'yo. Tama? So, huwag ka mag-alala. Pag nagusto mo, pagtulungan natin. Kung ayaw mo, kung hindi mo gusto, okay lang. Ang importante, nakita mo siya. Okay? Ganun kasimple lang.
Okay, ganun lang ang gawin mo. Maliwanag? Teka lang. Next. Next natin. Ayan, malapit na po tayo matapos ha. Sponsoring. Tandaan natin, ang sponsor po, yung mga tao na, yun yung mga nag-i-invite sa atin. Yun yung sponsor mo ngayon. Halimbawa, si Ma'am Rona, ang sponsor niya si Ma'am Janet. Si Ma'am Tats, ang sponsor niya si Sir Donel. Tama? Si Ma'am May, ang sponsor niya ako. Si Sir John Resty, ako yung sponsor niya. Si Ma'am Juliet, ang sponsor niya rin, si Ma'am Janet. So kung sino yung tao nagdala sa'yo dito, yun ang sponsor mo. Tandaan mo, yung sponsor mo ang nag-guide sa'yo. Ngayon, sa pag-i-sponsor, kailangan alam mo rin to. Okay? So kailangan sa sponsoring, this comes after your prospect have decided to join. Ito nga, pag naka-join na, para maging good sponsor ka, ikaw mismo dapat inaaral mo yung business. Parang ganito, kami mga sponsor ninyo, kami yung nag-guide sa inyo, kami nag-send ng mga link, kami yung mga nagbibigay sa inyo ng mga information, kami yung sumasagot sa lahat ng mga concern or inquiries ninyo. Tama? So para maging good sponsor ka, ito pala, sponsoring is different from inviting. Ang sponsor, ayan when you call your prospect to join your business, that is inviting. Yung sponsor naman, when you invite and teach your people, that is called sponsoring. Invite and teach. Yun ang sponsor natin. Nag-invite ka na para umattend ng training para turuan sila. Yun ang pagiging good sponsor kasi tinuturuan namin kayo. How to become a good sponsor? Number one, teach them the ABC rule. Unang-una po ito. Ito yung tinuro ko din sa mga leaders natin. Ito po yung tinuro din sa akin. Pagpasok ko sa business na to, alam mo ginawa nila, pinakilala po nila agad sa mga may-ari, pinakilala nila sa akin yung company, pinakilala nila sa akin yung mga partners natin, pinakilala yung mga products, yung Tok Tok tsaka Siomai King. Yun pala ang ABC rule na. Yung tipong sabihin sa'yo, naku, umattend ka, ang ganda ng training natin. Tama? Naku, umattend ka para matuto ka dito sa business natin. Yun yung i-sponsor, yun yung good sponsor mo na ginagawa dito sa mga members mo. Tama? Gina-guide mo sila. Okay ba yan? Ito pa. How to be a good sponsor. Show them the importance of attending trainings. The more you learn, the more you earn dito sa ating business. Totoo yan. Pag ikaw po, sanay ka po or lagi ka po nag-attend ng mga trainings natin, I'm sure, ikaw mismo matututo. Walang tao na uma-attend ng training natin na hindi natututo. I'm sure matututo at matututo ka rin. Okay? Tapos number 3, letter C, teach them how to do one-on-one presentation. Ngayon, tinuturuan ka lang po namin ng tama. Later on, after 1 week, 1 month, 2 months, 3 months from now, dahil kaka-attend mo ng training natin, for sure, matututo ka rin po mag-present ng business. Baka mamaya i-challenge mo yung sarili mo eh. Gusto ko rin maging speaker. Gusto ko rin magturo ng business natin. Good, kailangan natin yan sa team. Mag-step up po tayo. Hindi po tayo laging followers. Kailangan din po natin maging leaders. Tandaan niyo po, leaders, sila po yung laging nasa una, sila po yung malalaki kinikita rin. Para kumita ka na malaki, magpaka-leader ka. Okay? Letter D, teach them to answer all the objections. Siyempre, pagka bago ka, may mga objection yung mga guest mo, yung mga pinapasali mo, hindi mo pa kayang sagutin yan. Again, kapag po palagi mong inaaral, umaattend, yung mga objection, napakasisiw na lang po sa inyan. Madali mo na masasagot yung mga objection. Parang ganito, Sir, naku, ayoko nang ganyan kasi networking yata yan, sir eh. Tama? Ano sagot mo pagka ganon? Baka mamaya, hala, networking ba to? Hindi ko alam. Tama, baka ganun kagad sagot mo. Oh, huwag ka mag-alala. Sabi mo, Sir, calm down kasi unang-una hindi po networking pinasok mo. Yun po yung Tok Tok and Siomai King. Business po talaga ito. Wait lang sorry. Ayun, sorry. Okay, now, so yun po yung tamang pagsagot ha. Sabi mo, Sir, hindi po networking ang pinasok nyo. Traditional business po tayo ng Siomai King at Tok Tok. Okay? Kung gusto mo po yung networking, pwede ka naman po eh. Pwede naman po kasi baka mamaya gusto mo rin eh. Pwede po, yun yung pumapasok yun sa pag-refer po natin. Huwag ka mag-alala po. Legal po tayo kasi meron tayong office. Meron tayong products. Tama? Ayun ang pwede mo sabihin. Okay? Maliwanag? Letter E.
start letting them organize a meeting. Parang ganito, itong meeting natin to, inorganize lang po ng ating mga leaders. Tama? Kasi bakit? Ang gusto po ng mga leaders natin, matutunan din po ng mga bagong members natin ang ating business para hindi po sila mahirapan. Tama? So kung nandito nga lang din kayo sa Dubai, i-gather namin kayo para magkita-kita tayo. Anyway, pag mayroon po may mga event tayo sa Pilipinas, pwede po kayo mag-attend. Okay? Para makilala nyo rin po mismo yung mga partners natin doon. Okay? So, ganun po yan. Tapos, teach the habit of sponsoring at least 5 to 10 people in the first, second month and teaching their members also to do the same. Parang ganito. Halimbawa, nagawa mo po mag-sponsor ng isa. Nakaka-addict po mag-sponsor kasi pag nag-sponsor ka ng isa, may 5,000 ka. Ngayon, kapag nakapag-sponsor ka ng 5, meron ka kagad 25,000. So, masarap din po yun. Nakikita nyo kagad kumikita. Tama? Ang gawin mo, mag-sponsor, turuan mo rin po mag-sponsor yung mga members mo o yung mga partners natin. Tama? Wala namang masama Kasi unang-una, yung kaibigan mo magkakanegosyo at kikita sila. Okay? So malapit na po tayo matapos, guys. 2 kinds of prospect after Zoom meeting. Yung una, yung those who want to join the business and are interested. Yun yung mga taong naintindihan talaga yung business natin. Sasali na kaagad. Yung sasabihin sa'yo, friend, sige, magjo-join na ako at take ko lang yung sweldo ko. Tama? O i-keep mo, i-follow up mo yon. Isulat mo sa prospect list mo kung ano yung remarks niya. Tama? Yung pangalawa naman, yung mga taong undecided, hindi pa alam kung gagawin or hindi. Kausapin mo na maayos. Sabihin mo sa kanila, friend, you have to be honest with me. It's a yes or no para hindi ko nasayangin ang oras ko at hindi na rin masayang oras mo. Okay? Para mas maintindihan nila na hindi lang sila yung kakausapin mo at marami pang iba. Para maramdaman nila na hindi ka naghahabol sa kanila. It's a yes or no lang naman, sir friend, it's a yes or no. If you don't like it, then it's okay. Tell me. If you like it, it's good kasi pagtutulungan natin. Akong bahala sa'yo. Sigurado tayo kikita tayo dito. Okay? So, ganun ang pagsagot. Okay. Those who want to join the business and are interested, eto, maganda, tulungan natin sila kung paano makapag-sign up. Paano? Sa sponsor mo, send ng sponsor mo yung payment link. Di ba, binigay sa yung details niya, full name, mobile number, email address, date of birth, one valid ID, forward mo lang doon sa sponsor mo. Okay? So, pangalawa, provide ka ng schedule ng mga meetings to attend. O pwede mo ipa-one-on-one sa sponsor mo para mas maintindihan niya ng detalye. O kaya naman po, patin mo ulit ng Zoom webinar natin para mas clear sa kanya. O kung may mga questions siya, sabihin mo kagad sa sponsor mo para ma-address yung sagot. Okay? Provide audio or business presentation materials. Pagka ikaw po, naaral mo na to, 5 beses ka na naka-attend, pwede namin isend sa'yo yung presentation para magawa mo rin po, para maaral mo rin. Okay? So, tulong-tulong po tayo dito. Next. Ito pa. Give them follow-up materials, audio presentation, set an appointment, encourage them by making a commitment if they want to join. Ito para sa mga na-invite mo, pagpa-follow up, para mas makita ng in-invite mo na consistent ka talaga. Bigyan mo siya ng mga sendan mo ng sendan ng mga materials or audio or yung mga video natin para makita niya talaga na na talagang gusto mo siya na makasama sa business natin. Maramdaman niya yan. Okay? Tapos yung commitment mo na papasukin siya or invite siya palagi sa mga trainings natin, maganda yan. Okay, next. Ito, i-add mo siya. Importante kapag ka nag-member na, i-add po natin sa ating mga group chat, Facebook page, saka para mabigyan natin ng mga information. So yan, sinasabi ko naman lagi sa team natin Add mo sa GC natin or sa Facebook page. Okay, so that's all. Maraming salamat. Marami po ba tayong natutunan? Ayan. Okay, so thank you.